Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga bago pa lang po sa channel ko, no? Welcome po. Please po, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Mayroong buntag sa Tanang Bisaya. Ayan. So, guys, magandang araw sa inyo lahat, no? Gagawa po tayo ng reaction ngayon. Itong nangyari sa Senate, no? So, itong si Marcos B. Lacanilaw. Ayan. Ito yung ginigisa ngayon, eh. So ito, maganda lang, kakapasok lang talaga ito, masarap panoorin. Kaya sa mga bago pa lang po at saka sa mga matagal nang sumusuporta sa akin channel, maraming salamat po. Yan. Panoorin po natin. Papasok natin ito ngayon. Yan, panoorin po natin. What is the role that you actually played in the arrest of PRRD and his transport to The Hague? Anong papel po ninyo doon? Kasi lumalabas yung pangalan ninyo sa resibo at yung pag-turnover. Opo, Staff, ipakita lamang. Ito, yung transfer of custody, surrender and transfer. Andyan po. At kayo po ang nakapirma. At Yun. alam ito ni Secretary Siya palang pumirma. Cayetano. Si Marcos Bakit kayo Lacanilaw. ang nakapirma? Opo. Ano po yung papel ninyo? Ganito po yan. Ma'am, I was there to oversee the smooth arrest of the former president. Now, So, nandun kayo sa Villamor? po, makikita nyo naman po dun sa mga videos na lumabas. Hindi ko po maalala kasi hindi ko kilala yung mga tao. Opo. Ngayon, doon naman ho Madam sa... Chair, excuse me, Madam Chair. Since when naging function ng special envoy yung pag-oversee ng operations ng pag-aresto? Kasi, I'm sure, special envoy ka, trabaho mo is outside. Envoy ka doon para mag-represent. Tama. Pero when Hindi it po, comes to operational ayan, matters, sa bato. kailan naging Hindi po- trabaho mo yung pag-oversee ng operations? Gisahin mo hindi yan. po ako nag-oversee ng operations. Yun lang kung sitwasyon dahil ang PCTC ay ang aming Secretariat and Operational Arm. Not even the PCTs I suppose. Because PCTs is, sila lang ang nagkukontrol ng NCP. Yes, Diba? opo. O sila nagkukontrol ng secretariat. Opo. Pero Sila po yung secretariat namin. Pagdating sa Interpol, halimbawa, ganito, meron tayong General Assembly ng Interpol. Sino nag-head of delegation? PCTC. PCTC? PCTC. Ikaw, General Marbil, hindi ka pa ba nag-attend ng national, yung General Assembly ng Interpol? Sir, umattend po last year po. Last year. Opo. So, sinong head of delegation? Ang nandun po si General Alcantara po ang kasama po namin. Because when I was the Chief PNP, lahat ng ang head of delegation, yung Chief PNP. Tapos, head of delegation ng ibang bansa, yung uniform talaga na police agency ng kanilang lugar. Kaya yun yung alam ko ha. Kasi yung PCTC naman is NCB lang ito. Sila yung NCB. Pero when you say police agency, Chief PNP talaga ang head niya, di ba? At nagkakaroon ng General Assembly, kayo ang nandun, di ba? Actually, sir, dun sa ibang country, sir, ang police lang, ang isa lang po ang law enforcement nila. So, usually ang the head is the chief ng national police nila. But in our country, we have so many law enforcement agencies coming from the NBI, the Philippine National Police, of course, ang kasama po namin Kaya nga Kasi makita mo, di ba? Pag Interpol na General Assembly, hawak kamayan lahat ng mga chief na puro uniformado yan eh. Puro mga chief ng police agency nila, di ba? Kaya nakakagulat sa dinami-dami ng police agency na sinabihan ni General Alcantara sa NBI, sa Chief PNP, sabi rin ni General Torre, bakit biglang civilian at hindi kasali sa law enforcement ang nag-oversee? Ano po ba ang ibig sabihin ng oversee? Ma'am, kasi nga ang aming PCTC is our partner, our secretariat. I was there to oversee lang the PCTC, which is Oversee them? which is the Interpol NCB Manila. Madam Hindi. Chair.
Teka muna, nalilito ako, di ba, nandun ka. Mhm. Bakit alam mo nang itatangay sa ibang bansa? Hindi po, hindi po. Hindi po. Anong ginagawa mo doon? Na-serve na, nabigay na yung kopya sa lahat. Anong ginagawa mo doon? Anong inabangan mo? I was there to assist Hmm. the executive director, ma'am. Was the executive director in Villamor? Naroon po ako. I was in the plane and I was in the 250 in Villamor. Even without a red notice, nandun na kayo, nag-aabang na. I had a red diffusion po. I had Yes, but the I had a diffusion, we copy. have already said ad infinitum that this is not an arrest warrant, di ba? Yes, Maliwanag na yun. tama Ikaw po yun, nagpaliwanag tama eh. O di, We had a red diffusion. I had to carry it. request for information lang, di ba? Hindi po. Ang red diffusion po is a request, is an international request for international cooperation or an alert. Ang red notice po ay ganon, ang diffusion po ay ganon din, pareho lang po. Eh, ganun nga. Kaya nga, ang, Yung diffusion po is resorted to if there is urgency, importance, element of time, kaya po nagiging hindi, diffusion. ang liwanag naman, action Opo. to be taken. Locate lang eh. Locate lang. And possibly arrest with a view to extradition. So, mahaba pang proseso. Ma'am, can I clarify? Yes, Yes, Senator. Pa-clarify lang, factual lang, Ambassador Lacanang. So, you were there to oversee. Yes, You were, when you say there, you were in Villamor. the airport. Okay. The airport. Then, did you accompany them on the plane? Yes. Yes. And then, did you stay in the Netherlands? Yes, I stayed there for 2 days. Okay, and hindi mo alam na dadalhin siya doon? Hindi po. Can you make a clarification? That time nung Pwede ko lang itanong, isang hirit lang. Wala ka sa listahan na binigay ni General Alcantara, yung mga nabigyan ng diffusion notice, ano? Wala ka doon sa listahan ng NBI, Chief PNP, wala ka doon sa listahan. Paano man nalaman? Eh, planado I was na. informed informally by executive director. Di ba mga kabayan? Nakapagtataka, di ba? So, ibig sabihin, planado na, di ba? Eh, ayaw lang talaga aminin. Ito, si Calvo Marcos na to, magpapalusot pa to eh. Di ba? Tingnan natin kung makalusot ka hanggang mamaya. Gigisahin ka talaga dyan, tingnan natin. Or Alcantara. Informally. Opo. So you were also there informally. You had no formal function at the Villamor or the airport sites? I was there to oversee, ma'am, lang the PCTC. Hanggang PCTC lang po ako. Yun Okay. lang po yung aking... Can I Mhm. clarify Talaga? that? So, sabi mo kanina, you were there to oversee. I'll clarify what oversee means. But sabi mo, hindi mo alam na dadalhin siya sa Hague. Mhm. Pero yet, sumakay ka ng aeroplano, sumama ka, you stayed in the Hague 2 days. Yes. And sabi mo, hindi ka alis, nandun ka lang. Okay, can I Yes. explain, Mr. Senator? That time ho kasi, the members or the staff of the Interpol NCV Manila, wala hong available na mga kasamahan natin doon na may passport na ready. Mhm. So, I volunteered, Mr. Senator. I Galing. just want to make clear. Magsiserve So, lang if you- kayo ng diffusion? May dala ka pang passport? Hindi po. Ay. So, kasi sabi mo lang eh, yung iba walang passport. Ikaw lang yung may passport, may visa. Kaya alam mo na itatangay sa ibang bansa. Hindi po. Yung passport po, nasa sasakyan ko lang parating. So, Grabe. kagagaling ko lang po kasi ng Geneva. Kakauwi ko lang ho ng Geneva that Oh. time. So, kaya ho yung passport ko, nasa sasakyan ko lang. Hindi pa ho ako Palusot.com. Okay. I was gonna ask that na kung Sige hindi lang. mo alam na dadalhin doon, pero sumama kayo sa 2 days, tapos may passport ka. But nasa kotse mo passport. Okay. But you volunteered to accompany why? to accompany the former president. Because kailangan, what was the reason? Sabi mo, yung mga kasamahan mo walang passport. Hindi po. Wala po akong sinabing kasamahan ko walang passport. Sorry. Ang wala pong passport that time, yung mga PCTC Okay. members, ma'am, na Okay. supposed to be sasama din that time. Wala hong silang available noon. So were you appointed representative of the TC? Yes. Were you appointed representative of the Interpol in the Philippines?
That time I was appointed, yes. Who appointed you? The PCTC, Your So Honor. can the on that day? Yes, yes, Your Honor. So can the buuin natin kayo lang mga militar at Yan. pulis Ang maganda nakakaintindi yan. ng 3-4 na letra eh. Yes, Yung sir. Philippine Center for Tuloy mo, sir. Transnational Crime. Sir, can you appoint the representative ng Interpol on the spot? Kasama sa Yari powers ka. yun, if I check with Interpol. Mhm. So kung today, pwedeng ako representative ng Interpol? Para pong hindi yata kasama sa function. Well, kakasabi ng Home Ambassador, kayo daw nag-appoint sa kanya. Sabi niya. So, but you're saying it's not. So hindi nyo po, no. Kasi Yeah. it's a competent authority. Yeah, no, Mhm. you're under oath, sir. Did you Yeah. or did you not appoint him as The good ambassador representative? is a competent authority to represent us. But you Yes. did not appoint him. Hindi question if he's a Ito ang appointing competent. authority. Hindi You're ka not appointing appointing. authority. Mm. Klaro po yun. Executive Maliwanag Order eh, di ba? 265. Saan sa buong executive order Tuturuan na. na nagtatakda na magkaroon ng special envoy, sinasabi na meron kang papel para mag-oversee. Wala kasi akong mabasa Hindi po. katulad ni Senator Cayetano eh. Madam Chair, yun nga po yung relasyon ho namin ng OSETC at PCTC, sila yung aming Secretariat and Eh, Operation. sekretarya lang ninyo, siya pa ang appointing ninyo. Hindi po, Parang ang gulo. hindi po. Boss ba ninyo yan or utusan? Hindi po, clear ko lang Yeah. po. Kasi that time, wala hong available na members ng PCTC anang may passport noon. So, kaya ho sinabi ko kanina, I volunteered para ho i-accompany ang former president in behalf of the PCTC. Okay, ma'am, can I clarify? I'm not going into the supervision, your appointment as special envoy because depende sa presidente, pwedeng iba. Di ba? Kahit presidential advisors, if the president is special advisor on justice, then it's between the president, Secretary Remulla, etc. Ang focus ko doon sa ikaw ang representative ng Interpol. Kasi sabi mo, yes. Ang sabi po ni Secretary Alcantara, hindi kanya in-appoint. So, sino nag-appoint sa iyo bilang representative ng Interpol? Nirepresent ko po ang Yeah, PCTC. may I clarify? Yeah, go ahead, sir. Kasi Mga bayan, no? Ayan. So, ito ngayon si Kalbong Marcos na to. Parang malapit siyang, mako-corner na siya. Kasi, inaano ni Senator Cayetano yung flow di ba? Parang inuhuli niya siya Then ngayon, todo din parang gumagawa talaga ng palusot talaga. Palusot.com, di ba? Pero sige lang, kasi mahaba pa naman yan Ito ngayon nga ngalong, ngayon nga lang, nakikialam naman itong si Boeing yan. Pakinggan natin papakialam ni Boeing Additionally, ang executive director is also the envoy. Ngayon, pinaghiwalay po yung posisyon. Galing magpaliwanag. Yung ginawa po ng Malacanang, hiniwalay po yung posisyon ng special envoy at ng executive director. Pero dati ho, isa lang yan. Yeah. But lihis doon, Sec, sabi kasi ni Ambassador, siya daw ang representative ng Interpol that day ng Pilipinas. Yung pagpaalis ho pagpunta ho ng The Hague, siya po yung representative talaga ng Interpol. Kasi siya lang ho yung may connection sa PCTC. But I was asking, who appointed him representative of Yun. Interpol? Ano ho yan? Kasama ho yan sa kanyang appointment. But he said before that day, hindi siya ang representative ng Interpol. Pero ano ho ito Kasi yung overseeing function niya, oversight function, kasi parang may oversight po siya sa PCTC. I think that they took it from there. Na siya rin po yung responsible for the PCTC. Wala rin sa executive Kasi order. ano ho yan Sabi ko nga, magkasama ho dati ang posisyon ng executive director tsaka envoy. Teka lang, Boeing. Masyado ka namang ayaw mo magpasingit di ba? Ako, Boeing. Yan ho, si General Alcantara used to be the special envoy and executive director. And then the representative ng Interpol. That's Interpol. And exercising oversight powers. Pinakyaw na lahat Dati ho, isang tao lang nga Oh. Wala Ginawa Wala na sa ho, dalawa. Executive Order 265. Oh, diba? Parang above and beyond na sa... No, special ho yan. Ma'am, just to my point. The executive has the So power when to he do that. signed, when you signed
dito sa ICC, you were signing as what? As the Interpol and NCB Manila representative. Ang nakalagay po dito, you're signing as in behalf of the Republic of the Philippines, not as Interpol. Kasi po nung that time yung representative ng ICC na kausap ko, naka-print na po yung, Yeah, yung so government. So sir, but it are you a was- college graduate? Yun. yes sir. Any college graduate, pag pinapirma ka tapos mali, kahit printed, you'd cross it out. Then you would put. So Tama. pag nakalagay doon, Alang Cayetano, congressman, pipirma ko o i-cross out ko yung congressman, nalagay ko senator. Kung nakalagay doon, Alang Cayetano, single, may asawa na ako. Hindi ako papagalitan ng asawa ko. Kung hindi ko i-cross out, lalagay ko doon na ano. So huwag tayo magpilosopohan dito. So why did you sign in behalf of the Philippine government Yari ka. if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Medyo mataas na ho kasi yung ano noon pagod na din kami. Tapos ang request ng ICC Pagod yung staff dahilan. that time nagre-request sila na kunin na Ano ba ng medical team. Hindi ho kasi ma-perform yung medical assistance to the former president. Yun ho yung dahilan yan. Ang dahilan, pagod kayo. Hindi po nagkakagulo na din ho nun. Naku. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo. We're all under oath. Yes, ma'am. Ang mataas na Paliwanag mong maigi. Representative ka Pansot.com. ba ng Pilipinas o Pansot. representative ng Interpol? Pipili ka lang. nirepresent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Mhm. Sabihin mo sa akin. Yun hong... Kasi nag-iiba. Isa Kasi sinungaling, po, isa totoo. yun ho sa... Kung nagagalit na si Manang Aimee, Sige, Manang Aimee, tuloy mo lang yan. Sisi. Pwede ko linawin lang. Siguro, hayaan muna natin. Hayaan natin na ipaliwanag. Tama Alam naman niya eh. Makailang boyeng. Alam ho kasi ng malinaw ho sa pag-uusap namin ng ICC staff na I represent Interpol NCB Manila. Pero hindi maliwanag dito sa nakasulat. Government of the Republic of the Philippines. It's part of the government, ma'am. I'm sorry. Hindi, Interpol eh. Sabi niya, nandun siya bilang Interpol eh. Ma'am, Madam Chair, yung Interpol po kasi, the Interpol NCB Manila, it's under the Philippine government. Mhm. So, sorry, Mama. Kasi if that's your interpretation, then the government cooperated with ICC. In the surrender. No, I'm not trying to trap you. I'm trying to understand. Kasi nga, when you do Yari something, ka. you can do it in different capacities. So, international organization, yon. So, for example, Sarah here was the regional director for the International Organization on Migration, but she's a Filipino. Now, if she was special envoy nun, she has to say which one. Kasi one is a UN body, or at least a UN recognized organization. The other one is Philippine government. So, di ba, hindi pwedeng you're signing. Ang problema kasi yung sabi mo, malinaw sa ICC at malinaw sa akin, Interpol. Pero ang pirma mo, in behalf of the government. Kasi ang masusunod yung dokumentong pinirma mo, hindi yung intention nyo eh. Tama eh. Di ba? So, kung ang sabi natin, listo, naintindihan mo, naintindihan ko, pinirmahan natin sale. O pagdating sa korte, anong unang impression mo? It's a sale. Because yun ang pinirmahan nyo. Diba? So, kaya nga pagdating dito, there are many other questions like yung sinabi ko sa inyong number 8, which is, was he brought, did the person receive legal assistance during national proceeding? Ikaw nagsabing he received legal assistance during national proceeding. What was that proceeding? No, Your Honor, Mr. Senator. Ambassador, ang dami-dami mong pinirmahan dito tungkol sa doktor, tungkol sa immediate family, tungkol sa legal cap. So, ibig sabihin na bayan, pinakyaw na ni Calvo Marcos na wala kanilaw yung pipirmahan. Ang galing. Counsel, lahat to sinang-ayunan mo. Lahat ito hindi totoo. Hindi po. Kasi Ganito. pagod na po kayo. Hindi po. Kung maaari ho ma-explain ko. Una ho, yung tinatanong nyo regarding ho dun sa... Kasi that time, I was waiting for the official certification from the Department of Justice. So medyo wala hong internet that time. So yung yan ho yung sinulat nila, yun naman ang sinagot ko.
So nung after few minutes, nag-request ako ng internet na print, binigay ko sa ICC yung certification from the Department of Justice. Mhm. Sino Kayo nga- nagsulat niyan? Kaninong handwriting yan? Kasi parang naiba sa sulat mo. Ma'am, sa ICC, ma'am. Tapos pinirmahan mo na lang yung sinulat ng ICC. Pinakikita naman yan nung nagpapalitan kami ng... So, sang-ayon kayo sa lahat ng sinulat? Opo, ma'am. Mhm. Ano, so, yun yung papel mo doon? Ano pa yung ginampanan mong papel? Kasi sabi mo, sinamahan mo si Presidente Duterte sa eroplano. Pagkatapos, nung sinorender mo na at yan ang pinirmahan mo bilang kinatawan ng ating pamahalaan, ano pa yung iba pang papel mo? Ano pang ginampanan Wala na mong po. papel? Wala na po. Pero nagdalawang araw ka pa ron eh. Hindi po, ma'am. Nag-aantay kasi doon din kami sumakay sa same plane pabalik po ng Pilipinas. Mhm. Po, Madam Chair. Yes, Senator Bato, nagugulat lang ako, na-speechless ako. Dineliver ninyo sa ICC pero hindi ninyo alam? Paano hindi ninyo Hindi po, alam? alam po namin, ma'am, regarding dun sa ICC. Ang hindi ko po, balikan ko ho yung unang pag-uusap, kaya hindi alam. Nung unang pagdating sa airport, totally wala po kaming, wala po akong alam nung pagdating po sa airport. Mhm. Naiya. Sa NAIA. Opo. Madam Chair. Yes, Senator Bato. So, pwede mo laman, Ambassador, kung kailan ka appoint as special envoy Ah, international crime? July 2024, Mr. Senator. Alam ninyo, gusto ko lang tignan yung pinirmahan mo kasi maraming kabulastugan dito. Hindi ko Mhm. maintindihan. Yung number 8, kung maipakita sa screen. The date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent judicial authority. Ang sinagot mo, do not know. Paano hindi mo alam, samantalang nandun ka sa airport na hanggang sa Villamor, hanggang sinakay sa eroplano? Bakit hindi mo alam? Hindi po. Yung number 8 po, that time, kagaya ho ng sinabi ko kanina, I'm just waiting for the certification from Department of Justice. Yung certification, dumating pa ng March 12 eh. Hindi po, na dumating po on the same day, siguro 10 minutes. Pwede niyo pakita sa amin kasi yung certification na binigay ng DOJ sa amin, March 12 ang nakasulat. Yun po yung certification na binigay ko po. Yung date lang po, siguro kasi that was March 11. Pero yung... Hindi, date, time, and location. Opo. Yung certification ho na yon na send ho sa akin nung nandun kami mismo, nasa eroplano pa, ng paglapag ho namin sa Hague. At sinabi dito, before the competent National Judicial Authority. Mhm. So, ibig Yan. sabihin, Pilipino. Maliwanag na maliwanag kababayan, no? Nakalagay talaga, oh. The date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent National Judicial Authority. Ayan. National, no? So, Husgadong Pilipino, Pilipinas, tama ba? Pilipinas. Judicial Authority. Pilipino dapat. Hindi mo rin alam? Kasi sabi dito, do not know eh. Mhm. Ayun po yung sinagot ko kasi I was waiting that time. Paano hindi mo alam eh? Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan. Makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong Yan na. husgado. Hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, Yari nakapapad na. ka, hanggang sa Hague, nandun ka eh. Mhm. Ma'am, that time, nandun po yung mga abogado niya. In fact, 3 po yung abogado. Hindi, walang abogadong sinasabi sa number 8 na pinirmahan mo before the competent National Judicial Authority. Ang sinabi mo, Or. hindi mo alam. Tama. So, Yari yun ho ka. kasing certification, yung details, nandun dun po sa DOJ certification. Di. Yun ho yung inaantay ko Lusot.com. that time. Medyo nagkaroon lang ho ng delay nung sa pagpasok kasi sa problema ho sa internet. Mhm. Ano? Kailan dumating yung DOJ certification? On the same day po, nung nasa aeroplano Before? kami. Yan po, after po ng sign, kasi hindi ho December makapasok. 12 ang nakadate. Parang nagugulat ako. March. Opo. Tataranta ako, nagugulat. Hindi po, ma'am. naguguluhan ako. Madam Chair, pumasok po yung certification on the same day
medyo nagkaroon lang Hindi, March 12 ang nakasabi. Paano mo natanggap? Excuse me, yung nagko-coach, nahihirapan po kami. Ma'am, Yeah. the best, I think the best person to answer that would be Abogado po the kayo. person who issued the certification is here. Yes, I think Prosecutor Fadulion, we're referring to the same certification of March 12. Is that correct? That is correct, Madam Chair. And it was sent to Ambassador Lacanilao when and where? If I may just be allowed to explain, ma'am, the certification that is in the possession of the committee chair is a certification which indicated that the arrest was made on March 12, 2025. This certification was issued the day after the arrest. This would be March 12 also, 2025. So are you saying may mas maaga pang certification There- na siya lang ang nakakaalam? No, ma'am. This certification was the one which was prepared as per instructions to me by the OIC Secretary of Justice because it was needed by Ambassador Lacanilao the moment that he reaches The Hague. So this was prepared on that day, and if I may point, That day being March 12. March 12. March 12. So hindi pa rin tumutugma yung oras. Yes, ma'am, may konti hong inadvertence dito kasi the date March 12 here refers to the time of the arrest when in fact the arrest was actually March 11, 2025 at approximately So hinabol lang 11:44. ninyo yung certification after the fact? No, ma'am. This was the first certification that was issued because this was the one that was needed by Ambassador Lacanilao. We So corrected this after you pointed it out that when we reviewed it again and we saw that the date indicated for the arrest was March 12 instead of March 11. And Ambassador Lacanilao received it on March 12, March 11, in Villamor, in Dubai, in The Hague. As Saan po? far as I know, Madam Chair, the certification that I prepared on March 12 was forwarded to the Office of Undersecretary T, our OIC Secretary of Justice. It was he who made the arrangements for the transmittal to Ambassador Lacanilao. Thank you, Prosecutor. When did you send it to him and what did it say? Because we have no copies. We sent it, this certification was prepared in the afternoon of March 12, 2025, and it was sent to... March 12. Yes, ma'am. Pero sinuko na si Pangulong Duterte ng mas maaga? He was actually transported around midnight, if I'm not mistaken, of March 11, ma'am. And I think they were in transit at this time. I'm not so sure. They were in transit at the time when this certification was sent to them. Pwedeng isulat yan at bigyan kami ng kopya nung sinasabi mo o ito pa rin? Yes, I can furnish you a copy. Ito pa rin, yung March 12 pa rin? Yes, ma'am. Siya pa rin? Sinong siya pa Yung rin? sinasabi na yung aresto is March 12, not March 11? Yes, ma'am. Yan pa rin, yung mali-mali na yan? Yeah, ito pong pagkakaman nito which was eventually corrected po. Opo. Okay, we'll go back to that later. But Ambassador, when did you receive this? Yung time ho na pagdating namin ng Hague, dumating yung ICC representative, hindi ho kasi pumapasok mabuti yung messages namin with USEC-T dahil mahina ho yung net namin doon. But after 10 minutes na ma-sign po na ma-answer yung number 8 question, nakuha ko na. So I immediately sent the copy to the ICC representative. Yung mali na March 12. Tama? Mali eh. Yung kopya pong galing sa Department of Justice that time.
Pero walang nakasabi doon sa certification, kahit tanggapin ko na nagkamali, nag-typo sa date. Ang problema, wala naman sinasabi that he was delivered to a competent judicial authority to which you signed. Sabi mo, talagang na-deliver to a national competent judicial authority. Pinirmahan mo competent national Ma'am. judicial authority. Ma'am Mary, Yes po. kasi kagaya ho na sinabi ni Justice Ascuna kanina, Oo. sa sistema kasi ng ICC, ang prosecution po ay kasama sa korte. It's part of the court. Kaya yun po yung lumalabas kasi nga like the prosecutor general is competent judicial authority in the understanding of the ICC. Secretary Remulla, it's very, very clear. Competent national judicial authority. There's nothing mysterious or equivocal Liwanag. about the sentence. Yun nga ho yun eh. National po. Yun yung National, equivalent ibig sabihin kasi. Pilipino Yung po. equivalency po. Ang sinabi siguro ng ICC sa kanya, prosecutor. Prosecutor certification. I don't really know their conversation. But lumalabas. Kasi nga, hindi naman tatanggapin ng ICC yan kung hindi na-issue ng prosecutor yan eh. Kasi under their system, ang prosecutor is part of the court. Parang nakakatuwa naman yung sagot na yan. Pero sige na lang. Ambassador Lacanilao, number 10, did the arrested person receive legal assistance during national proceedings? Pinirmahan rin ninyo yan. He received legal assistance during national proceedings. Yari Anong ka. national proceedings ang tinutukoy ninyo? Hindi nga dinala sa husgado. Doon lang kayo sa airport, sabi ninyo. Ma'am, kaya ako yung sagot ko dyan ay I do not know. Kaya Hindi. Walang do not know sa number 10. Sa number 10, sinabi mo, yes, Yeah. he received legal assistance Okay. during national Okay, proceedings. legal assistance Wala ka namang kabulastugan hindi, lahat ma'am. ito. Legal assistance kasi po that time Ayun, mapapansin niyo mga kababayan. Pag ang tao talaga, pag nagsisinungaling, alam mo yun, the way pa lang na magsasalita, ramdam mo na nagsisinungaling di ba? Pero kung totoo o tama yung sinasabi niya, o yung ginawa niya, tuloy-tuloy yung magsalita yan. Saka punto por punto, ano yung sinusulat niya, yun din yung mga lumalabas sa bibig niya. Pero ito si Calbong Marcos na to, kautal-utal na di ba? Ibig sabihin, talagang gumagawa talaga ng kasinungalingan dito. ang pagkakaintindi ko kasi nandoon yung tatlong lawyers niya. Sinong tatlo? Former ES Mijaldea, Hindi na naman his lawyers wife, yun and Oo, attorney, lawyer, pero hindi niya Dalma. lawyers yun. Madam Chair, I think Legal assistance during national proceeding. May national proceedings ba doon sa Villamor? Na sinasakop yung tatlong abogadong sinasabi mo? Legal assistance and serving of No. warrant. Ang nakasabi dito, did the arrested person receive legal assistance? Basahin po ninyo, nandyan. During national proceedings. He received legal assistance during national proceedings. Ang sabi po ninyo. Service of warrant, ma'am. Oh, National proceedings. Yes, ma'am. Yan Service ang of warrant, ma'am. pagkaintindi mo. Yes, Senator Bato, please. ibig mong sabihin, you want to impress upon us that yung service of warrant is national proceedings. Yan yung gustong... Ma'am, that's an extradition form kasi. Sir, Yes, it's an sir. extradition form. Ang lumalabas ho kasi rito, days of first impression din po sa ICC na may nagsurrender po talaga sa to si kanilang tao. buhing na to. Hindi pa ho nangyayari to eh. Mhm. I think it's something that even the ICC Di pa nga nangyayari, pero bakit nyo hinayaang mangyari? Dapat inayos nyo muna. Para pag nangyayari, alam nyo nung gagawin nyo, di ba? see. Yes, tama ka, sir, tama ka. You don't know how to react to it. Balikan ko lang yung nakasulat. Okay, natanggal, nawala. Ibalik mo nga. Ibalik mo. O very clear man ito, Ambassador. Did the arrested person receive legal assistance during national proceedings? Nasagot mo, he received legal assistance during national proceedings. Oh, Ibig mo sabihin, yung national proceedings na sasabi mo dito, yung pag-serve ng warrant. Serve ng warrant and also legal assistance kasi kasama ho niya yung tatlong abogado niya. Ay, ganon. Ang Pati yung national- competent national
Judicial Authority. Dahil dyan, palakpakan natin. Wala ko tinawanan eh. Si General Torre na lang yon. Wala ho kasi Sino ba formal yun? ano. And then, ano naman yung competent National Judicial Authority? Lang yan. Sino naman yun? Wala naman doon kundi pulis. Madam Chair? Yeah. Kulit eh, no? Ano ho kasi, yung Oh. lumalabas ho kasi rito, talagang even the ICC, the form that they use is for extradition purposes. Makikita po naman judicial authority, kasi yun ho talaga experience nating lahat. This is the first time na may nag-surrender po sa kanila. Then they don't even know our domestic law. Kaya po, this is a way to patch things up. Kaya nga nung nag-require ng certification, umubra po yung certification ng Department of Justice, ng Prosecutor General, kasi yun po yung understanding nila ng situation. Pero this is an extradition form, kaya ang mga tanong po dyan is for extradition, not for surrender. Pero kung extradition yung form mismo ng ICC, dapat nasundan yung extradition na process. May competent National Judicial Authority. Mismo yung ICC, inaalma pala na hindi ito extradition. Madam Chair. Yes, Senator Cayetano. Just some points. I understand, SOJ, where you're going, but ang problem ko kasi yung pumirma yung representative supposedly ng bansa. Kasi from the start, information on the surrender and transfer yung title nung form. But as you said, kasi extradition is a form of surrendering, di ba? Pero hindi yun ang sinunod natin. So ang understanding ko kasi, very strict din yung ICC sa human rights. Kasi precisely nga, it's a court that based everything on human rights. So they want to make sure with the form that we followed human rights. Okay. So dun sa number 10, personally, I'm not committing the committee. Personally, I can understand that the service of the warrant is part of the national proceeding. But when you sign, kasi when the ambassador signed his name and ang nakalagay, he received legal assistance during national proceeding, it gives the impression that there was more than just the service of the warrant. If you relate that with number 8, kasi sa number 8, competent National Judicial Authority. So for example, kung sa kanila kasama ng judiciary yung fiscal, sa atin ang competent na judiciary is just the judiciary. Mr. Senator, kasi nga, yung questions in the form refer to a case of extradition. Yes. Case of first impression nga to. Yes. Even to the ICC, even to the Philippine government, to the Executive Department, to the Senate, to the Supreme Court, this is a case of first Yes. impression. And assuming Kahit na, lalo na kung first impression, di ba dapat linagay na lang I do not know doon sa ibang question. Madam- Sinagot niya, no, I do not know. Bakit dito buong ningning siya sumagot? Can I pursue that? So assuming, Mr. Secretary, that I will hook, line, and sinker agree with you, yun ang point ko, di ba? That a representative of the Philippine government should not just sign. He should have noted there, surrender to, not applicable, etc. Because nga, ang titignan naman yung dokumento, hindi yung paliwanag. But I have one more question, and ma'am, payagan nyo itulay ko rin to kay General Torre. Sir, pakinggan nyo yung question ko kay Ambassador kasi baka may link to sa isang tanong ko sa inyo. Ambassador, if you go one by one sa questions, it seems to me the ICC wants to make sure na nasunod yung due process at saka human rights ng akusado at ng inaresto. In your view, meron po bang violation ng batas sa pag-arrest or pag-detain ni former President Ayun. Duterte? Wala po. So wala. Opo. So wala. And you know our law, so walang violation. Opo. Okay. How about you, General Torre? May violation po ba sa arrest or detention ni former President Duterte? No, sir. No, wala. Categorical, wala tayong violate na law. No, sir. Okay. Can I read to you Republic Act 7438? An act Ayun. defining certain rights of person arrested and detained under custodial investigation as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officer and providing penalties for violation thereof. Section F, any person arrested or detained arrested, detained, or under custodial investigation shall be allowed visits by or conference with any member of his immediate family or any medical doctor or priest, minister chosen by him
or by any member of his immediate family or by his counsel. I saw the video, sir. President Duterte was asking for his own doctors. Ang sabi niyo, hindi, may dala kayong doktor na colonel. Tama po ba? That's one part, sir. Yes, so you did not allow him to bring in his own doctor. There's another video that will show that he has his doctors from the Cardinal Santos. Yes, and he was saying kulang yon kasi ano pa sila, di ba? Yung iba pang doctors, pero hindi na pinayagan. There's videos from outside, yung ibang gamit, etc. Correct, sir? So, you can answer. Hindi to yes or no. So, to your point, did you allow all of his doctors in or no? Sir, we have substantial doctor. I think we have complied with 7438, sir. Okay, it doesn't say here substantial. It says Complied with here, 7438, sir. no sir, ang sabi kasi dito, his choice, hindi nyo choice. Hindi nyo choice i-limit yung doctors niya. Ang sabi nyo substantial. So, I will clarify. Were there doctors that he requested you did not allow in? Yes I was or not no? aware of that, sir. Okay, you're not aware kung meron pinapasok o wala. Kung meron siyang ibang Okay. additional doctors, But I saw the video wherein you're saying 2-star, ako na nagdedesisyon, I will not allow VP Sara in. Tama? yes, sir. Okay. Hindi ba Ayun, mga kabayan, no? So, dito na nag-umpisa yung mukha nito, yung, diba? Yung mukha nito, yung tipong kakapromote mo lang. Ngayon, parang agilid agad yung pakiramdam mo sa nangyayari. Ayan, pinasarap lang di ba? Pinasarap lang. So, ayan mga kabayan, no? Yun po yung muna yung papasok natin kasi masyadong mahaba na po yung reaction video natin. Ayan, unti-unti na pong yung nako-connect na. Kasi nagbabase sila sa dokumento. So maganda po 'yun. Ayan. Tayo madides, alam ko hindi pa tayo titigil sa ganitong nangyayari ngayon. At tuloy-tuloy pa rin tayo. Dapat paglaban pa rin natin na kailangan talaga mabigyan ng hustisya yung pagdala kay PRRD sa dahig. Tapos, ang masasabi ko lang din dito, no? Ito kasi, lakas loob nitong ibang itong mga opisyalis na nandito. Kasi nga, andyan si Boeing. Siya yung talagang pag nahihirapan yung tinatanong ng mga opisyalis, pilit niyang pinagtatanggol. Siya yung nagpapaliwanag. Ginagawa niya ng lusot. Parang gano'n yung nangyayari. So, yung mga kabayan, no, yun lang yung share ko din. At least, kahit na paano, meron tayong nakukuhang mga idea, mga nangyayari na maganda. So, salamat tayo dyan. Kasi, magandang balita yan kasi nagkakaalaman na. Ayan. So, sa mga bago pa rin po sa akin channel, please po, huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Laking tulong na po yan sa akin channel. Sa mga taga Mindanao, sukulan ta permente, walay atrasay.